Sa bawat season ng NBA, may mga record na nababasag. May mga pangalan ding unti-unting nalilimutan habang may mga bagong superstar na umaangat sa liga. Pero may ilang record na kahit ilang dekada na ang nakakalipas ay nananatili pa rin nakatayo sa tuktok ng basketball history. Mga record na hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang abutin ng kahit sinong NBA superstar katulad na lamang ng mga naiwan ni Michael Jordan. Mga accomplishment na hindi lang basta numero, kundi mga pamantayang halos imposible nang maabot sa modernong NBA. Kaya naman ngayon, balikan natin ang ilan sa pinakamalulupit na NBA records ni Michael Jordan na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin natitibag. Sa loob lamang ng 15 season ni Michael Jordan sa NBA, 10 beses siyang naging scoring champion ng liga. Isang record na mahigit 2 dekada nang lumipas, pero hanggang ngayon ay wala pa ring nakakabasag. Maraming dumating na elite scorer sa NBA, sina Kobe Bryant, Allen Iverson, Kevin Durant, Stephen Curry at maging si Wilt Chamberlain, pero nananatiling si Michael Jordan pa rin ang hari ng scoring titles. Si Wilt Chamberlain nga, 7 scoring titles lamang. Habang sina Allen Iverson at Kevin Durant 3-4 lang. Pero ang tanong, may makakatapat pa kaya sa 10 scoring titles ni MJ? Sa mga active players ngayon, si Kevin Durant lang ang medyo lumalapit. 4 na beses na siyang naging scoring champion, pero sa edad niyang 37, mahaba-haba pa ang hahabulin niya. At habang lumilipas ang panahon, lalong nagiging imposible ang record na ito. Dahil si Michael Jordan hindi lang basta scorer, isa siyang basketball assassin. Mula perimeter hanggang ilalim ng basket, halos walang kahinaan sa opensa. At kapag sinamahan pa ng elite defense, doon mo maiintindihan kung bakit siya tinawag ng marami bilang GOAT. Pero hindi lang scoring ang dahilan kung bakit kakaiba si Michael Jordan. Noong 1988 season, gumawa siya ng accomplishment na hanggang ngayon ay wala pa ring nakakagawa ulit. That MVP, Defensive Player of the Year at scoring champion sa iisang season lamang. Isang season na halos walang kapantay sa kasaysayan ng NBA. Habang ang ibang superstar ay dominante lang sa opensa, si Jordan ay parehong hari ng offense at defense. At 4 na dekada na ang lumipas, pero hanggang ngayon ay nananatiling untouchable ang record na iyon. At habang patuloy na nagbabago ang NBA, mas lalong nagiging bihira ang mga two-way superstars. Maraming players ang elite sa scoring pero mahina sa depensa. May ilan namang halimaw sa depensa pero kulang sa offensive firepower. Pero si Michael Jordan, kumpleto ang laro. Kaya hanggang ngayon, marami pa ring basketball analysts ang naniniwalang siya pa rin ang pinakamalupit na player sa kasaysayan ng NBA. Sumunod naman, ang isa sa pinakamabigat na offensive performance sa NBA Finals history. 1993 NBA Finals, Chicago Bulls kontra Phoenix Suns ni Charles Barkley. Sa seryeng iyon, nag-average si Michael Jordan ng 41 points per game. 41 puntos kada laro sa pinakamalaking stage ng basketball. At habang tumatagal ang serye, lalo lang siyang umiinit. 44 points sa Game 3, 0.55 points sa Game 4, 0.41 points sa Game 5. At sa huli, dinala niya ang Chicago Bulls sa panibagong championship. Hindi lang basta dominance, isa itong leksyon kung paano kontrolin ang NBA Finals. At hanggang ngayon, wala pa ring player ang nakakatalo sa final scoring average na iyon. Pero bukod sa dominance sa court, maging sa pera ay nilamon din ni Michael Jordan ang NBA. Noong 1998, mas malaki pa ang kinita ni Jordan kaysa kalahati ng buong roster ng Chicago Bulls. $33 million ang salary niya noon. Habang ang sumunod sa kanya, si Ron Harper, ay nasa 4 na milyon lamang. Dito pinatunayan ni MJ na hindi lang niya dinomina ang basketball kundi pati ang business side ng NBA. At bukod sa salary niya, hindi pa kasama rito ang milyon-milyong dolyar mula sa endorsements.
Nike, Gatorade, McDonald's at iba pang global brands, lahat gustong makatrabaho si Michael Jordan. Dahil noong panahon na iyon, hindi lang siya basketball player, isa siyang worldwide phenomenon. At habang lumalaki ang pangalan ni Michael Jordan, sunod-sunod din ang championships. 6 na NBA Finals appearances, 6 na championships, at 6 ding Finals MVP. Walang Game 7 loss, walang collapse, walang choke. Sa tuwing makakarating si Jordan sa finals, halos siguradong may championship na kasunod. Maraming all-time great players ang nagkaroon ng winning record sa finals, katulad ni Kobe Bryant, Tim Duncan, Magic Johnson at Shaquille O'Neal. Pero iba ang pagiging undefeated. Iba ang pressure kapag wala kang pwedeng gawing pagkakamali. At iyon ang ginawa ni Michael Jordan. 6 na beses siyang nakarating sa NBA Finals at 6 na beses din siyang umalis bilang kampiyon. Dito tuluyang nabuo ang isa sa pinakamalupit na legacy sa sports history. Pero hindi pa doon nagtatapos ang dominance ni Michael Jordan. Dahil pagdating sa advanced statistics, siya pa rin ang nasa tuktok. Ang Player Efficiency Rating o mas kilala bilang PER ay isa sa mga advanced stats na ginagamit para sukatin ang overall impact ng isang player sa loob ng court. At hanggang ngayon, si Michael Jordan pa rin ang may pinakamataas na PER sa NBA history. Mas mataas pa kaysa kina LeBron James, Nikola Jokic at Giannis Antetokounmpo. Ibig sabihin lamang nito, sa bawat minutong nasa loob siya ng court, sobrang laki ng impact niya sa laro. Scoring, defense, leadership, efficiency, halos kumpleto ang package. Kaya naman hanggang ngayon, patuloy pa ring pinagdedebatehan ng mga fans kung sino nga ba talaga ang tunay na GOAT ng basketball. May ilan na pinipili si LeBron James dahil sa longevity at all-around game nito. May iba namang pumapanig kina Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar o Magic Johnson. Pero para sa maraming basketball fans, iisa pa rin ang pangalan sa tuktok, Michael Jordan. Dahil hindi lang niya binago ang laro ng basketball, binago niya rin ang kultura ng NBA. Mula sa pagiging global icon hanggang sa pagiging ultimate competitor, naging simbolo siya ng greatness sa sports. At kahit ilang dekada pa ang lumipas, mananatili pa ring buhay ang kanyang alamat. Dahil ang mga record ni Michael Jordan ay hindi lang basta numero. Isa itong paalala na minsan sa kasaysayan ng NBA, naglaro ang isang basketball player na halos walang katulad.